Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mega love shout out to Lopez Diaz. Ayan, so mali ba ako ng shout out? Parang, hay, naantok na kasi ako pero parang yun talaga yun eh. So ang tanong niya is, anong oras nga daw ba nag-i-start yung trabaho ko, yung gising ko sa umaga, and anong oras yung tapos ko sa gabi. So, nakadepende. Hindi po siya naka-intact talaga or hindi siya talaga naka-fix na ganun talaga yung oras ng tulog ko. Pero yung gising ko, sabi ng amo ko nung bago ako dito, is 6:30. So ngayon, kasi baguhan, nagpapakitang gilas, 5:50, 5:45, gumigising na. And summer kasi yun, alas 5:30, may araw na guys, may araw na dito sa Hong Kong. Maliwanag na, kaya bumabangon na ako kaagad. Bago pa lang ako noon, alas 5 talaga mahigit. Nagsisimula na akong maglinis niyan. And then, alam mo yun, nagsasalpukan na yung mga gamit. And then, yung amo ko kasi, yung tulugan nila, nandun yung yung kwarto na katabi, yung inaano ng amo kong lalaki, yung mga computer nandun. So, nandun na ako. Tapos, biglang lumabas yung amo kong babae. Sabi niya, dahan-dahan lang daw, tahimik. Paano kasi alas 5 pa lang mahigit. So, simula nun, mabagal na talaga ako kumilos. Simula nun, hindi na ako masyadong, dati kasi parang, alam mo yun, yung parang balahura, ganun yung gawa ko. So, 6:30 talaga, simula nun, naging okay na ako, naging mabagal na ako kapag doon banda. Sabi niya, kapag doon banda sa kwarto nila, dahan-dahan lang. Pero pag dito sa kusina, bahala ka dyan sa buhay mo, sabing ganun sa akin. And then, sabi niya sa akin nung bago ako, 6:30, dapat nagsisimula na daw ako, tapos na ako mag-almusal. Tapos ngayong matagal na ako, 10 months, 6:50, 7 AM na ako gumigising. And then na-shock siya nung August. Kasi ako nagsimula dito June, July, August. Nung August, tinanong niya ako, anong oras ka nagigising? Sabi ko, 6:45. Na-shock siya, 6:45? Alam niya kasi sa sarili niya na 6:30 niya ako pinapagising. And then ngayon, may sarili na akong oras, 6:45 na. Ayun, sabi niya sa akin, sige, gumising ka ngayon ng 5:45 and then bawiin mo na lang yung tulog mo sa tanghali kapag wala na yung bata. So, kapag may klase, kapag may pasok sa school, 5:45, na talaga ako, nasa kusina na ako nagluluto. And yun, hindi ako tinatamad, babangon talaga ako kasi yung kanin kasi, 45 minutes ko siyang lulutuin. So, kung malate lang ako kahit ilang minuto dyan, wala na, masisira na yung ko, lalo pag maraming mga prutas na hihiwain sa umaga. Dalawa lang naman yung kumakain ng prutas, iba-ibang klase lang, yung amo ko tsaka yung bata, amo kong lalaki. So 5:45 kapag may pasok yung bata, kapag wala na, pero 5:45 ako gumigising and then nilutuan ko. May may 1 hour ako natulog sa tanghali, and then sa gabi yung tulog ko niyan is medyo maaga kasi yung bata maaga pinapatulog. Nakadepende kasi sa tulog ng bata yung pahinga ko. Kapag pinatulog yan ang bata ng alas 10, so mga 10:30 na sa kwarto na ako. Pero kapag walang pasok sa school, na ako gumigising, 6:50, ayan, 6:50, and then yun. Pero yung amo kong lalaki may pasok, yung bata lang wala. Pero late na umaalis yung amo kong lalaki and wala yan siyang pakialam. Katulad kanina, alas 7 na ako nagising and na-shock ako. Paglabas ko, nandyan na siya sa labas. So, hindi pa ako nakapag-init ng tubig. Sabi ko, ang aga mo naman sir nagising. Sabi niya, oo, umaga. Na-shock ako. Sabi ko, wala pa akong mainit na tubig. Sabi niya, okay lang. So, uminom siya ng tubig na yung galing sa yung pinalamig ko nung kagabi. Hindi kasi yan sila umiinom ng tubig na purong tubig na malamig, may mainit talaga yan sila na hinahalo. Pero yung amo kong lalaki, wala ka talagang problema, umiinom yan siya. And then pag walang pasok yung bata, alas 6:50 na ako gumigising, pero wala na akong tulog niyan sa tanghali. Trabaho na talaga, and ayan, bata, asikaso. Sa gabi naman, late na ako nakakatulog. Katulad ngayon, nakapasok ako dito sa kwarto, 11:30 na. Kakatapos lang namin ng bata maglaro ng 11:15, and then nag-toothbrush ako. Buti nga kamo, nakaligo na ako kanina hapon kasi galing ako sa labas.
nag-aral kasi yung bata, so hinatid ko sa school. So kapag kasi lumalabas ako, nakakaswerte ako dyan kapag lumalabas ako sa hapon or kahit ano, basta lumabas ako ng araw, umalis ako sa bahay, automatic yan, pag uwi ko maliligo ako. So kapag naligo na ako sa hapon, tanghali, hindi na ako niyan maliligo sa gabi. Ganun yung rules dito. Kaya masaya ako kapag nakakaligo ako ng hindi pa gabi, mga hapon, o kaya pag sinundo ko yung bata sa school, pag uwi ligo. So nakakatipid ako na imbis na ipaligo ko pa, nakakaubos ako ng 30 minutes. At least ngayon, ano na, dire-diretso na siya, makakapagpahinga na ako kagad. Ayan, so yung amo ko nasa labas lang nitong kwarto ko, bahala siya dyan. Alam niya naman na gumagawa ako nito, pero hindi ko sinabi kung ano yung ko, pero naririnig nga nila. So ayun lang, ganong oras yung tulog ko tsaka yung gising ko. And kanina nagpasalamat yung lalaki kasi sabi niya sa akin, linisin ko daw yung sapatos niya, and then nilinis ko nga. Ginamitan ko lang ng CIF, and ang kintab na, ang puti na. So sabi niya sa akin bago siya umalis, pagtingin niya sa sapatos niya, sobrang puti. Ngayong ang gabi, nung tinignan ko yung sapatos, sabi ko, ay oo nga, nilinis ko lang siya, punas lang, kasi hindi pwedeng anuhin ko siya talaga, basain, kasi wala siyang pangpalit na sapatos, and sobrang puti ng gawa ko. Sabi niya salamat sa paglinis ng sapatos. So ngumiti lang ako sa kanya. Ayun, tapos hindi naman masyadong stress yung araw ko. Ano lang talaga, late lang talaga ako nakakapagpahinga kapag walang pasok yung bata. So ayun lang, hindi siya pare-parehas. And kapag pagod ako, Biyernes, alas 12 na minsan natatapos, pero iniisip ko na lang kinabukasan, day off ko, kaya tutulog ako ng mahaba. Pero kapag kasi sanay ka na matulog ng magising ng umaga, kahit day off mo, ka pa din, magigising ka pa din ng maaga kahit gustuhin mo man. Pinakamasarap ko natulog nung may bagyo, na sabi ng yun nga, ng nila dito, forecast nila is Typhoon 8. So day off ko yun, and then sabi ko, parang ang sarap matulog. Alas 12 ng gabi natulog na ako, and alam mo yun, sumisipol yung yung higaan ko, yung hangin sumisipol na dito. So akala ko kakaidlip ko lang, pero pag check ko, alas ng umaga, alas 10 na, and yung amo kong mag-asawa nasa labas na, chinecheck na nila kung ano yung mga na-damage diyan sa bahay, kung ano yung mga nasira. So chineck na nila yung mga balcony. Tapos kakagising ko lang. Sabi ko, pasensya na, kakagising ko lang. Sabi niya, okay lang, day off mo naman. Sabi ganun. So, yun na yung pinakamasarap ko na tulog so far. Ngayon, hindi na, lalo pagka may hiking kami, ganyan. Kasi isang beses na late ako sa hiking, and paulit-ulit silang pumipila. Nakapila sila, and then malapit na sa may pintuan ng bus, babalik na naman sila sa likod kasi wala pa ako, pipila uli sila, balik, nakailan sila nun. So nung nangyari yun, kasi isang beses na sobrang late talaga ako, so sabi ko sa sarili ko, hindi ko na uulitin yun kasi naawa ako sa kanila pabalik-balik. So ngayon, kahit pa paano 5 minutes or 2 minutes, nandyan na ako sa meet up kasi ayoko nang malate katulad dati. Kaya yun talaga, kapag day off, iniisip na nila day off makakapagpahinga, pero yung ibang mga katulong dito, mga helper dito, kapag day off mas pagod kasi kung ano-anong pinagagawa sa buhay. Ayan, akyatin yung bundok, ewan ko. Ayun lang, sana nasagot yung yung tanong mo, and hindi pare-parehas dito yung tulog, depende, pero yung gising naka-fix talaga yan. Yung tulog lang hindi pare-parehas. Yung kaibigan ko, nung nag-renew siya, sinabi niya talaga sa amo niya, kasi nga dati grabe talaga yung patrabaho sa kanya hanggang alas 12 ng gabi, and sinabi niya na dapat pagpatak ng alas 10 kailangan makakatulog na ako, makakapasok na ako sa kwarto, kahit may mga